Tulong. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Tulungan niyo ako. Gigi. Huwag kang matakot, nandito ako. Feng Xiao. Pumunta ka sa tatlong. Sinabi ko na sa'yo, pag tumutuso, huwag manginig ang kamay. Pang-ilan na ito. Gusto protektahan si Junji, anak sa labas. Kaya gusto mo akong patayin. Dahil kasalanan mo ito, ikinulong mo ako. Ininsulto mo ako, ginawa mo akong laruan mo. Pati mga magulang ko, pinatay mo. Gusto mo ang buhay kayo. Ibibigay ko sa'yo kung gusto mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Feng Xiao. Ibibigay ko lahat sa'yo. Feng Xiao. Salamat sa'yo, tinulungan mo akong tanggalin si Feng Xiao, ang pinakamalaking problema ko. Ngayon, oras na para ikaw ang maglaho. Ano? Bakit? Siyempre dahil si Kuya Junji ay mahal ako. Para sa akin, hindi niya inisip na patayin ang mga magulang mo. Hindi si Feng Xiao ang pumatay sa mga magulang ko. Kayong dalawang demonyo. Ang bait na mga magulang ko sa inyo. Paano mo nagawang walang utang na loob? Hindi ka rin biye ganun? Ang bait and Feng Xiao ay siya. Ibinuya mo ang sikato na de kumpanya ni sinira ito at sinawa mo siyang bidon. Di ba't sinadya ka pa rin naya? Alam niyang bitag ito. Pero pumunta pa rin siya para mamatay. Feng Xiao. Ang tenga kayo, pasensya na. Nagsisasay ka biye? Nayalangkit ka biye? Kung ganoon, mamatay na lang kayong dalawa. Halika, ihatid niyo si Binibining An sa kanyang huling biyahe. Sa ganitong paraan, ang pamilya Feng at pamilya An ay magiging atin na. Ha ha ha! Gayong patay na siya. Lahat kayo, sumama na lang sa kanya sa kabilang buhay. Takbo! Feng Xiao. Ako ang nagkamali sa'yo. Kung may susunod pang buhay, hindi na kita iwanan muli. Zisa. Tumulan ka. AKO. Nagbagong buhay na ako. Nagbagong buhay na ako. Nagbagong buhay ako sa araw na tumalon ako sa bintana para tumakas. ZZ, saan ka papunta? Kung naputol ko ang binti mo, hindi ka pa rin BA Alice? Noon, inudyok ako ni Feng Junji na magpakamatay at tumakas kasama niya kaya lubos na nawala na tiwala sa akin si Feng Xiao. Jisya, tumulan ka. Sasalo ako sa'yo. Asasa makita. Umalis ka. Anji siya. Feng Xiao. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa tayo patay. Brody naman. Anong kalokohan ang nilalaro mo? Feng Xiao. Masakit. Hindi BA matapang ka nang naglaslas ka? Ngayon naman, nagpapakitang maaawa. Maglaslas? Hindi ko ginawa yan. Tingnan mo. Tignan ang ginawa mo sa sarili mo. Aralang matulungan si Feng Junji na makuha ang posisyon bilang tagapamahala ng branch company. Sinaktan mo ang sarili mo. Hindi ko ginawa yun para sa kanya. Ginawa mo yun. Hindi. Hinding-hindi kita iiwan. Sisi, wala ka ng kredibilidad sa akin. Huwag kang umalis.
Papangako kung maniniwala ka sa akin. Alam mo ba ang ginagawa mo? Boo! Kung alam mo, magpakabait ka sa akin. Pero, Takot akong iwan mo ako. hindi ba ikaw ang pinakagalito sa akin? Mas natatakot ka ba na hawakan kita? Anong mga trick ang ginagawa mong gayon? Walang kasamang mga trick. Feng Xiao, matutulog na ba tayo? Pakiusap. Peng Tsong. Ito ang singsing sa kasal na espesyal mong ginawa para kay Miss Anne. Ginoong Feng, wala ka pang ibinibigay na mga tagubilin, pero inanunsyo na ni Feng Junji sa publiko. Siya ang magsisilbing pangulo ng sangay. Sino nagbigay kay Feng Junji ng katapangan? Hindi ko alam. Sigurado si Anciana ako ang atras. Itong pwesto na ito, ibibigay ko sa kuya niyang si Junjie. Itapanin mo na. Opo. Ang bilis naman makatulog. Kaising na. Walang utang na loob. Akala mo, sino ay kayo? Feng Xiao. Nilalamig ako. Feng Xiao. Hindi ka na makakatakas. Manloloko ka. Ang tapang mo, Paul Maganwari. Pero naghanda ka pa rin na almusal para sa akin. Para kay Feng Xiao, naglaslas ka ng pulso. Ikaw at asay Kuya Junjie sobrang nagilala kami siyo. Bakit panganay ka ng pamilyaan? Samantalang ako ay isang ampon na walang halaga. Bakit mas marami ang bahagi kaysa sa akin? Bakit gusto ni Feng Xiao? Bakit lahat ng tao ay gusto ka? Ansayak siya mamadi ka na. Hindi biya gusto mo asay Feng Xiao? Sumama ka sa kanya, mamatay na kayong dalawa. 8. Bakit mo ako sinampal? Ikaw at si Feng Junji ay magkakutsaba. Pinatay mo ang mga magulang, pati si Kuya Xiu. Ito pa lang ang simula. Siguradong dahan-dahan kitang papahirapan. Para magmukha kayong buhay na mas masahol pa sa Anzifia, huwag kang lumampas sa limitasyon. Naglalakas loob kang sampalin ako. Naniniwat. Si Feng Junji parang gustong maging presidente ng branch company, di ba? Anong ibig mong sabihin? Pumayag na si Feng Xiu na ibigay ang posisyon kay Yunje. Huwag mo akong tawaging Ang word kasi. Ang dugo na dumadaloy sa iyo, hindi yan dugo ng pamilyaang. 8. Kagabi hindi ka umuwi. Siguradong nahuli ka ni Feng Xiao. Si Kuya Junji nga sobrang nag-alala sa'yo, hindi na siya nakakain at pumayat pa ng husto. Sinabi ni Kuya Junji na iparating ko sa'yo, ibaling mo muna ang loob ni Feng Xiao. Pag nakapwesto na siya doon, babalikan kanya kaagad. Sa gabi bago ang kasal nyo, magbababa ng bantay si Feng Xiao. Lihim na tumakas doon. Kuya Junji ang maghihintay sa'yo sa labas. Lano mong tumakas sa kasal. Anji siya. Ang galing mo talaga. Anji siya. Dapat lang na ipako ko lahat ng bintana. Itali ang mga kamay mo. Para manadalay ka, tabi kayo, tama ba?
Sinong nagsabi na tatakas ako sa kasal? Ang ating siyaway sa pamilya natin. Guwapo at kaakit-akit. Magino at makisig. Bata't mayaman, peti magino. Kung hindi ko siya pakakasalan. Sino pa? Angela. Tatalikiran na sai Kia Junjia. Tatalikiran kayo siya? Sino Junji para diktahan ako? Hindi ba paborito mo sai Kia Junjia? Mga tulad niya. Ikaw lang ang nakakakita ng halaga sa kanya. Anong problema, Emo? Huwag isipin na wala akong alam. Matagal mo nang sinamahan si Feng Junji sa isang kama. Pero, hindi ko ginawa. Sa tingin ko, hindi lang ang subkumpanya ang gusto niyo ni Feng Junji. Ang layunin niyo ay ang buong ari-arian ng Feng at ang pamilya. Anong sinabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag kang matakot, kapatid. Lahat ng gusto mo, may bibigay ko. Tinuruan mo akong maglaslas. Ang sakit-sakit, ganito na lang. Bibigyan din kita ng hiwa. Kung gaano karami ang dugo ko, ganyan din ang sayo. Kapag sapat na ang dugo, ang gusto mo, ibibigay ko lahat sayo. Tulungan niyo ako. May pinyati na tao. Tinongwan. Si Angelica, ubisin niya ako. Bilisan mo, tulungan mo ako. Ginoong Lawin, hindi ko ginawa. Angelica. Kanina lang, hawak mo na ang liko at may kutsilyo ka sa akin. Don Xiao. Alisin mo yang marurumi mong kamay. Don Fiao, pesensya, nakamali ako. Pero si Anzifia sinakal ako at tinutukan ng kutsilyo. Tansya. Kailangan mo siyang disiplinahin. Oh, ganun ba? Tansya. Huwag mong sabihin gusto kanyang patay. Kahit gusto niyang kainin ka, utulungan ko siyang tatarin ka at iluto. Bayit. Kaya bayit. Bossing Ivan, huwag kang magsabi ng nakakadiring. Ayaw ko siyang kainin. Napakadumi niya. Madumi. Ano ba ang mga baliw na to? Sobrang kakaiba. Kailangan ko umalis dito. Pabilisin mo si Kuya Junji, tapusin na ang dalawang to. Meng Zhang, paalisin ang mga bisita. Sige na, alis na kayo. Huwag, Ako na ang alis. Ito ay enters Palang and Meng Shua. Ikaw at si Feng Junji, maghintay kayo. bakit wala kang suot na sapatos? Feng Sha. Gusto kita. Anong gusto mong gawin? Gusto kitang pakasalan. Gusto kong maging mabait sa'yo. Gusto kong itama lahat ng pagkukulang ko sa'yo dati. Andiya siya. Anong pwede mong ipakita ngayon para magtiwala ako sa'yo? Sisikapin kong mapaniwala ka sa'kin. Nakalimutan mo ba na lahat ng ginawa mo yung lahat ng sakit na dinanas ko dahil sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Mga katulad mong baliw na pervert, dapat mamatay ka. Layas. Andiya siya. Gayon mo sinasabi ang mga ito. Ano ako sa Epsilon? Isang bagay pwede tawagin kapag gusto. Itapon kapag laruan? Mali ako, Vang Xiao. Hindi ko na ulit gagawin iyon. Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Maniwala ka man o hindi, gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo. Noong nakaraang buhay, ganon kabigat ang wakas. Hindi ko hahayaang maulit yon. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Tatapusin ko ito. Andito na ang kuya mong si Ginoo. IBA block KO na siya na yan.
Hindi kayo kaya sa baka mabooking. Hindi naman. Hello, Zisha. Hayaan mo siyang Anong tunog iyon? Hello. Bobby, ang lakas ng loob mong ibaba ang... Kia Junjie. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Nagbago na sa siya, hindi ka na naya gusto. Dahil hawak ko na ang posisyon ng presidente ng Sangay. Wala na siyang halaga para magamit. Kung ganon, paunahin na natin ang plano. Padalhan ng despedida ang babae kasama si Feng Xiao. Sabay silang alis. Naalala ko, araw bago ako tumakas. Binigyan ako ni Feng Junji ng pakete ng cup. Sinabi niyang ipainom kay Feng Xiao. Tapos bigla na lang siya ay natik. Gayon na inisip ko. Siguradong plano na pala ni Feng Junji yon. May oras tayo para ayusin ang lahat. Hanapin lang natin ang cup at wasakin ito. Naalala kong inilagay ko iyon sa kwarto. Bakit wala na? Naku, mukhang huli na tayo. Feng Xiao, okay Kabiye, kaya pa, ang cape. May gamot sa cup. naglagay ka ng gamot sa akin para Hindi ako ang may gawa niyan. Hindi natin pag-usapan yan ngayon. Maghanap ng lugar na mapagtataguan. May panganib. Hindi na makakatakas. Sa kalabayan gayon ni Feng Xiao, hindi rin siya makakatakas. panganib. Anong panganib? Ikaw at Feng Junji na plano akong bitagin at alisin. Tama. Hindi ko ginawa. Basagin ang bintana at pinto. Sisiguraduhin na mawawala si Feng Xiao nang walang bakas. Dumating na sila. NG siya. Sasabihin ko sa'yo. Kahit mamatay ako, hihilahin kita para magsama. Hindi ka tatakas. Ang buhay mo, aking. Ang kamatayan mo, multo ko. Hinukay na lahat ng boss pero wala pa ring bakas ni Feng Xiao. Nandito ba Asia? Nasa bahay siya. Naglagay ako ng bantay sa paligid pero hindi siya lumabas. Impormasyon? Kahapon lang si An Mengsui ang pumunta doon. Lumabas na sinyasat niya ang kinaroroonan ni Feng Xiao. Noong nakaraang buhay, nagpasalamat ako na naglakas loob siyang puntahan ang bilanggo kong sarili. Napakitenga kayo Ang tusong tao tulad ni Feng Xiao. Bahay. Siguradong may itinatagong lihim na silid. Basagin niyo ito ngayon din. Opo. Anong gagawin? Paano ko siya may liligtas? NZ siya. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magkatuluyan kayo ni Feng Junji. Talagang mapapatay kita. Feng Xiao. Gayon, tayong dalawa. Walang mamamatay sa atin. Poprotektahan kita. O protektahan ako. O protektahan ba ako kung lalagyan ng gamot? Hindi mo ako pinaniniwalaan ngayon. Hindi kita sinisisi. Dahil deti, masyado kitang nasaktan. Kaya kung mabigyan na isa pang pagkakataon, sobrang saya ko. Feng Xiao. Mabuhay ng maayos. Bumangon ka, ako na. Tayo na. Nandito pala. Halika, nandito lang ako. Gigi. Gusto Montag bang mamatay? Sa pagkakataong ito ba? Mamamatay ulit si Feng Xiao. Hubak. Sa buhay na ito, mamamatay rin ba si Feng Xiao para sa akin? Hubak. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Walang sinuman ang maaaring manakit sa kanya. Feng Xiao, mamatay ka. Sino mang magtangkang galawin ang babae ko? Nagpapakamatay ka. Mga haskang galawin ang boss ko. Layas. Hulihin silang lahat, dalhin sa presinto. Sir, ayos ka lang ba? Feng Xiao.
Feng Xiao, Eos Kalingbi, sobrang natakot ako kanina. Kasalanan ko ito. Sinabi ko na ingatan kita. Pero hindi ko nagawa. Ikaw at si Feng Junjie, ang ginawa ninyong drama para magdusa parang totoo na o nagkulang sa pagyusga sa iyo. Sinabi ko na wala akong ginawa. Bakit hindi ka marunong makinig? Nagilala SI Gigi Pares. Dumudugo pa rin ang kamay mo. Pumunta muna tayo sa doktor. Dumudugo pa rin ang kamay mo. Pumunta muna tayo sa doktor. Kung si Zizi ay laging mabait sa akin, ang ganda siguro ng buhay. Sayang. Hindi ko aklay na para kay Feng Junjie, aabot ka sa ganitong punto. Talaga. Kahit magunwari kang para sa kanya, kaya kung gumamit ng paraan para mapilit kang magunwari habang buhay. Generation. Feng Yi, anong nangyari sa'yo? Tao. Bilisan ninyo, tulungan siya. Feng Yi. Hindi mo pa ba nararamdaman ang kabutihan ko sa'yo? Narinig mo na biya ang pagamin kayo asayo? Hindi ko papayagan. Aligtas siya. Feng Yi. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa inyo, iligtas ninyo siya. Nakikiusap ako sa inyo. Kumusta? Delikado ang kalagayan ng Kailangang dalhin sa ospital. Bilis. natanggal na ang lason sa katawan ni Ginoo Feng. Wala na siyang problema. Kailan siya malamang magigising? Hindi ko masasabi. Depende ito sa pagbawi ng kanyang katawan. Kailan ka ba talaga magigising? Ang dami ko pang gustong sabihin sa'yo. Tingnan mo, Hifeng Xiaoyan. Ang gwapo niya. Una. Hiya. hindi kaya crush mo siya? Huwag kang magbiro. Siguro hindi mo alam, noong nasa paralan pa tayo, nagagasto yata AKO SA kung hindi lang dahil sa maling akala na ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Hindi sana napalitan ng puot ang pagmamahal ko. Mama't Papa narinig hinilay ka na Feng Xiao. Madali silang pumunta sa pamilya Feng para ewan ko kung anong nangyari. Basta nung tumawag ang ospital, wala na silang buhay. Feng Xiao. Si Feng Xiao ang pumatay sa mga magulang ko. AKO, siguradong ako mismo ang papatay sa kanya. Para makaganti sa mga magulang ko. Gigi, hindi mo kailangang masyadong malungkot. Mayroon akong paraan dito para matulungan kang maghiganti. Ikaw, gusto mo bang makinig? Ang daldal mo talaga. Paano mo nasasabi ng ganyan kabastos na mga salita? Halos mawala ang buhay ko para sa'yo. Pero nagawa mo pa rin akong siraan. Feng Junjie. Feng Junjie. Jisya, Feng Xiao, siya ba ang naging kabit? Noon ang bait-bait mo sa akin. Yun pala na loko mo lang AKO. Ang galing engie palabas. Grabe, ang galing niyong umarte. Hindi ko talaga dapat nanamdaman ang Zia. Simulat sapol na loko mo lang. Dapat binasag, KO na, lang. Tapos atali ka sa akin. Para hindi ka na makaalisan man. Pwede ka lang manatili sa tabi ko magpakailanman. Feng Junjie, ang lakas ng loob mong banggitin pa iyan. Ginamit mo pa ako para ilagay ng gamot si Feng Xiao. Mga kasuklam-suklam na gawain. Ikaw lang ang kayang gumawa ng ganito. Hindi, Zisha, naintindihan mo. Anong naiintindihan? Sinasabi ko sa'yo, lahat ng pinagdaanan ni Feng Xiao ngayon. Ibinabalik ko sa'yo ng double. Ang Zisha,
Nasira na ba ang utak mo? Ang feng xiao, di ba gustong gusto mo siya para naman ito sa kabutihan mo. Ano bang sinasabi mo? Si Feng Xiao ang mahal kayo. Kailanman hindi ko siya iwan. Kailanman hindi ko siya iwan. At siya. Nagalit ka ba sa akin? Galit ako sa sarili ko noong dahil hindi kita nailigtas. Huwag kang mag-alala, gagawin kong maayos ang lahat. Ililigtas kita mula sa kanya. Tapos pwede tayong mamuhay maayos. Mangarap ka na lang ng gizing. Sinabi na hindi iwan si Feng Xiao habang buhay. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Jisya, alam kong galit ka pa rin sa akin. Alisin mo ang madumi mong kamay. Walang sino mang dapat humawak sa babae ko. Gizing ka na. Phone. Feng xiao. Feng Junjia, binabalaan sa huling pagkakataon. Lumayo ka sa babae ko. Kang hindi, babalatan kita ng buhay. Oy! Anong ginagawa nyo? Nandito kayo. Ansi siya, gusto mo ba talaga si Feng Xiao? Magulo na. Tao. Dalhin siya palabas. Ay! Imposible. Hindi pwede. Ansi si Feng Xiao, hindi ba siya ang tao na pinakayo mo? Galit ka pa rin sa akin, tama? Hanapin si San. Galit ka talaga. Kung ganun, tayo. Gusto mo bang magalit siya? Ano? Hey. Angie siya. Ang gusto mo talaga ay ako, di ba? Babaeng pabago-bago at hindi mapagkakatiwalaan. Kahit lumuhod ka pa balang araw, hindi kita bibigyan ng kahit isang tingin. Dalhin yin palabas. Hindi tama yan. Ang imposible na hindi gusto ni Anzi siya sa akin. Ginawa niya lang ito para inisin ako. Siguradong ganun nga. Kung magpapatuloy ka pa, maniniwala na talaga ako. Ano bang ginawa kayo? Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Huwag kang magbiro. Ang tunay kong nararamdaman ang nasasayang. Kung niloko mo na naman ako ngayon, gagawin kita ang specimen. Palagi kang sasama sa akin. Nagsasabi ka na naman ng nakakabaliw na linya. Mukhang kailangan talaga kitang turuan ng leksyon. Ayoko namang gawing specimen. Kung ganon, hindi na ako makakapaghalik sa'yo. Gusto kong kasama ka. Sabay tayong mabuhay. Sabay tumanda. Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Umalis ka na, inapalaya na kita. Ano? Binibigyan kita ng 5 minuto. Gusto mong umalis, umalis ka na. Feng Xiao. Seryoso ka, Bie? Ano na namang nangyari sa'yo? Bakit tumudugo ang sugat? Dahil ba kanina ay masyado kang na-stress? Sinasabi ko ang totoo. Kung ako'y nagsinungaling, kidlatan sana. Hey. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Alam kayo na. Kung maglakas loob kang umalis, babaliin ko binti mo. Kahit gaano katindi ang sumpa, hindi mo ako mapipigilan. Kahit anong halaga kailangan bayaran, wala akong pagsisisi. Tara na. 5 minuto kung hindi ka alis. Habang buhay na kitang kasama. Hindi na kita pakakawalan. Gigi, Kung ikaw ay hindi alis. walang kondisyon ang tiwala ko sa'yo. Kahit buhay ko ang hanapin mo, ibibigay ko na. Alam kayo na, hindi mo talaga ako mahal. May isa ka pang minuto. 10. Siyam.
Walo, Jinong Zizi. Alis Kanabiye? Zizi, sa pagkakataong ito, kailangan ko harap-harapan ipagiganti kay Feng Junji. Huhubaran ng balat at ilalagay sa matinding paghihirap. Gusto kong maramdaman ang sakit at kawalang pag-asa. Alisin ko ang iyong mga mata at gagawing specimen para sa aking kalang tumi. Tatlo. Dalawa. Oras na. Gigi. Hindi ko hahayaan na iwanan mo ako. Tatlo. Dalawa. ISA. Tapos na ang oras. Gigi. Hindi kita hahayaan umalis sa akin. Feng Xiao. Panahon na para palitan ang gamot. Hindi ka umalis kani-kanina. Ako na ang tao mo ngayon. Bakit pa ako alis? Yung mga kalokohang sinasabi mo, ni isang salita hindi ako naniniwala. Kung kaya mo lang baitawan ang KMKO, hindi mo ako sinamahan mamatay noong nakaraang buhay. Halika, palitan natin ang gamot. Grave naman. Nasira na ang sugat, di mo naramdaman. Huwag nang maging padalos-dalos sa susunod. Bakit hindi pa rin bumababa ang lagnat mo? Nakakakaba ka na talaga. Gigi. Huwag mo akong iwan. Narito, AKO. Hindi kita iwan. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawang iwan ka? Gusto kong isuot ang pinakamagandang damit pangkasal. Na ikaw ang gusto kong pakasalan. Oh. Kanina, isipin mo na nag-propose AK. Ngayon, pareho na tayong may sing-sing. Basta huwag mo akong iwan. Ano man gawin mo, apayag ako. Hindi ko iniintindi kung para makuha ang tiwala ko. O may iba kang dahilan. Lahat ito, at tanggapin ko ng maluwag. Kung mas mabuti ka sa akin, lalo akong mahuhulog. Hayaan mo na lang akong masanay sa kaunting kabutihan mo. Ano nung nangyari? Huwag mong isipin na dahil inalagaan mo ako ng isang gabi, magiging mabait ako sa'yo. Huwag subukang gamitin ito para linlangin ako at takasan. Iyan ay impossible. Feng Xiao, magpakasal tayo. Gusto kong maging asawa mo. Si Zizi nais makipagkasal sa akin. Talagang hindi ko mawari. Nagagawa niya ang ganitong bagay. Tunay na nakakaakit ang kagandahan at kaligayahan. Sana'y akin magpakailanman. Gising ngunit nalulunod sa damdamin. Talagang nakakapagod. Ang bihira namang mapayapang taon, bagay na bagay talaga si Ginang at Ginoo. Basta't huwag gumawa ng kalokohan si Ginang, ayos ang lahat. Sana nga'y talagang nagbago na siya. Hay nako, masyado nang nahirapan si Ginoo. Pakabaitan Montag naman siya. Sino na po? Tara na, moral ko. Bagong kasal, ngumiti ka. Kasal mo, tu. Di ka ba kayang kuhanan kung hindi ka ikaw na ang bahalang pindot ng pindot? Ay naku, hindi pwede. Ito ang panghabang buhay na kasal na larawan. Dapat perpekto ito. Ganito ka ang gimit. Tama. Ay. Bigla kong nalala.
Ang kontreta ng shares ng kumpanya, nasa safe sa bahay. Gusto kong kunin. Ipapakuha ko na. Hindi pwede, nandoon ang alaala ng magulang ko. Gusto kong personal na kunin iyon. Hayaan mo na akong pumunta, ipinapangako kong babalik ako bago dumilim. Kung talagang hindi ka mapanatag, pwede ka mapadala ng tao para wala akong problema doon. Sige. Magingat kaya sa doon. Salamat, mahal. Uwi ako na maaga para sa bayan ka. Gigi, handa akong magtiwala sa'yo. Huwag mo akong lokin. Hindi ko alam kung totoong umuwi si Madam. O kunwaring umuwi lang siya. Agi, sumunod ka ng palihim sa likod. Kapag may nangyari, agad tumawag. Opo, Tito Zhang. Pumunta si Madam para makita si Feng Junji. Yulitin mo. Sino ang pinuntahan niya? Bilis na. Hindi na ako makapaghintay. Ang itat mo naman. Mahal. Ano ba yan? Ang malas naman. Huwag mo nang pansinin. Tuloy na natin. Sige. Tapos tayo. Pumasok ka sa loob. Sinong may gawa nito? Te. Nay. Dumating na asay Gigi. Te. Nay. Bumalik na si Gigi. Sayang kayo naman. Hindi na muling makakasama. Siyempre kasi. Kaya ang mahalan ay Kuya Junjia. Para sa akin, handa siyang patayin ang mga mahal mong magulang. Meng Shui, ang bait mo talaga. Hindi ka tulad ni Anzitsia. Na ayaw man lang magpahap. Kailan mo balak na iwan siya? Sino? AKO. Siya. Pakinggan ako, hayaan akong magpaliwanag. Si Mang Sue, nasugatan. Tinulungan ko. Feng Junjia. Kung hindi ka maganda, huwag gumawa ng kalokohan. Ang babaw ng dahilan mo, kahit pigayin ang utak mong parang bab. Kuya Junjia. Dahil alaman ayon siya, wala na tayong dapat itago sa kanya. Tumigil, Kit pero huwag madaldal. Mahal pa rin kita. Maniwala ka sa akin, wala kaming namamagitan. Ano sa tingin mo? Paano ko siya dapat karusahan? Paano kaya kung... Patin kayo na lang siya diretso? Anzi siya. Value ka na ba? Baliw na ako. Hindi ba kayo ang may kasalanan nito? Kuya Junjia. Tulungan mo ako mabilis. Ginang at si Feng Junji ay nasa loob. Matagal na silang pumasok. Kuya Junjia. Tulungan mo ako at Anzisha. Kahit galit ka, may hangganan yan. Si Meng Sue ay kapatid mo. Alam mo rin na si An Mengsui ay kapatid ko. Zisha. Si Meng Sue ay akin ngayon. Tanggapin mo siya. Lalo na't pamilya nyo, mas malapit na kayo sa isa't isa. Sumama kayong lahat sa akin. Mas Fei Junjia, wala kahaya? Sino bang gustong sumama sa'yo? Kasal na kami ni Fi Xiao. Mahal kayo siya. imposible. Anzisha, ginagusto mo ba kang ani? Wala akong pakialam kung naniniwala kayo o hindi. Gayon na, agad-agad. Lumayas ka mula sa pamilyaan. bakit naman? Tama, bakit naman? Dahil isa ka lang ampon ng pamilyaan. Lahat ng pag-ari ng pamilyaan ay akin. Simula ngayon, si An Mengsu ay alisin sa talaan ng pamilyaan. Ipapaalam ko sa lahat na isa lang siyang pulubi na inampon ng pamilyaan. Hindi na siya poprotektahan ng pamilyaan. Anzisha, subukin mo lang. Ito ang kontrata ng appointment para sa presidente ng subsidiary. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, susunugin ko ito.
Kia Junjie. Hindi dapat paniwalaan. Masama ang intensyon niya. Meng Shua, Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati na may mga sakripisyong kailangang gawin para makuha ang malaking benepisyo? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Jisha, basta ibigay ang kontratang pangpangulo. Itong babaeng ito, pwede mo siyang gawin. ganito lang ang relasyon ninyo. Parang isang papel lang. Konting hangin, maglalaho agad. Feng Junjie. Anong ibig mong sabihin? Napakabait ko sa'yo, ganito mo ako tinatrato. Babae, tumahimik ka. May lakas ng loob ka pang suntukin ako. Babae, naglakas loob ka pang Nagbalik kaing santa ka? Ang galing, emo na. Hintayin niyo ako dyan. Hindi ko kayo palalampasin. Anong galing, Snow? Simula pa lang to. Ipapakita ko sa'yo. Anong ibig sabihin na impyerno sa lupa? Maghintay kayo. Anquifia, hindi magiging mas maganda ang buhay mo kaysa akin sa hinaharap. Jisha, nakita mo na, DBA? Para sa'yo, gagawin ko lahat. Ikaw ang mahal kayo, manawala ka, ganito. Pwede ka nang bumalik sa tabi kayo, hindi ba? Nakakaistorbo ba ako sa kasyahan ninyong dalawa? Ginutsiyaw, hindi ganito ang inisip mong nangyayari. Paano kita parurusahan? Nasaan ang asawa kong iniwan ang pamilya? Muli mong sinira ang tiwala ko. Angiesya, Pumunta ako para paalisin siya sa pamilya ng mga an. Ganoon ang sinabi niya. Ginawa niya lang yon dahil sa kontreta ng pagtatalaga na hawak ko. hanggang ngayon, niloloko pa rin niya ako. Sige mabuti pa. Ano kung magpakamatay tayong dalawa? Ganito. Makakasama na tayo magpakailanman. Ayan na naman, nakakasakit na naman. Sige, kung ayaw mong maniwala sa akin. Ayaw mo ba akong bigyan ng pagkakataon magpatunay? Sige, saklan mo na lang panoorin mo ako sa sakit. Akala mo ba natatakot ako? Sigurado ka ba? Naunahin mo muna ang walang kwentang taong ito. Patunayan mo sa akin. Siya, nagpapatawa ka, DBA? Hindi eksakto ang kutsilyo ko. Madalas akong makamali na hiwa. Halimbawa, minsan ang target ay paa. Pero aksidente kong tamaan ang leg. Gracia, mali ako, alam kong mali ako, hindi ko nagagawin uli. Alam kong mali ako, hindi ko nagagawin. Sa totoo lang, tungkol sa pagputahe ng manok, hindi ikaw ang tinutukoy. Kamusta, mahal? Nasiyahan ka ba? Gusto mo ba? Hiniwa ko siya tulad na hinihiwa ang manok. Gusto mo bang sigarin kayo siya? Simula ngayon, bawal hawakan ang dumi niya. Zisha, sinabi mo dati tungkol sa kontrata, pwede ba? Gusto mo ba talaga? Ibibigay ko sa'yo. Angelica. Ikaw, Bobby. Mahal. Sinaktan niya ako, minura pa ako. Ipaghihiganti kita, mahal. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binalaan na kita. Lumayo ka sa babae ko. Hindi tumatanggap ng magiliw na pak. Pero tanggap ang parusa. Feng Xiao. Nalaman ni Papa sinaktan mo ako. Siguradong di kanya palalagpasin. Ang lakas ng loob mong banggitin siya sa harap ko. Mama, bumalik ka. Hayaan mo siyang tumalon. Walang lalaking hindi naliligaw. Ayaw niyang maging ginang Feng, pero gustong maging Nene. Lahat sila dapat mamatay. Ginong Agila. Nene, Ginong Agila. Feng Xiao. Ayos ka lang ba? Lahat ay tapos na. Nandito pa rin ako para sa'yo. Tapos na. Gigi, Nandito ako. maaring iwanan ako ng kahit sino. Ikaw lang ang hindi pwedeng iwan ako. Nakalimutan mo ba? Legal na tayong mag-asawa. Hindi kita iwan. Hinte. MGA Tao.
Sir. Putulin niyo ang mga binti ni Feng Junji para sa akin. Ibigay kay Feng Jianlin, ipaalam. Kung hindi niya makontrol ng maayos, sa susunod na makita, bangkay ni Feng Junjai. Opo, Gino. Feng Xiao, hindi mo pwede gawin ito. Pamilya rin ako ng Feng. Sobra ka na talagang makapangahas. Feng Xiao, di mo piwid ganto. Pamilya rin ako ng sobra ka na makapangahas. Feng Xiao. Akala mo ba talagang gusto ka ni Anzisia? Na-intimidate siya sa kaibigan mo. Nabigani siya. Kahit hindi na niya ako mahal. Minahal pa rin niya ako dati. Huwag mong sabihing hindi mo ako pinaniniwalaan. Yung Mrs. Montag, ilang beses pa akong kinumbinsi na tumakas kami ng magkasama. Darating din ang araw. Maalam niyang iwan kanya balang araw. Hindi kita iwan. Tulungan na kita magayos. Ano to? Wala naman. Ako na ang bahala dito. Pwede mo bang kunin ang isang kahon para sa akin? Anong laman nito? Na mukhang sobrang mahalaga kay Zazie. Ang lakas ng loob mong umepal sa akin. Jisya. Hindi kita papayagang makaraos na maayos. Ganda, ang lete mo na mag-isa, delikado yan. Alika, sumama ka kay Kuya Powi. Anong balake niyo? Ako ang pangalawang dalaga ng pamilyaan. Miss, ikaw talaga ang hinahanap namin. Ah, Layuanin niyo. tara na. Umali kayo. Lumeo ka. Lahat ng ito kasalanan mo. Kung hindi ako bibigyan ng daan mabuhay, huwag sisihin kong maging malupit. Kung nakuha ko si Feng Junji mula sa'yo, makukuha ko rin si Feng Fiao. Ipapatikim ko sa'yo ang lahat ng sakit ko at gagawin kitang parang buhay na patay. Nazen siya? Feng Xiao. Anong ginawa niya ng ganitong oras? Feng Xiao. Feng Xiao, anong ginagawa mo? Gigi, nandito ka. Feng Xiao, bakit mo ginagawa ang makakasakit sa sarili mo? Masakit ang paa. Hindi na masakit ang puso. Pwede mo bang ikwento sa akin? Bakit mo nararamdaman na masakit ang puso? Simula pagkabata, hindi ko nabantayan ang nanay ko. Palagi kong iniisip na kaya ko. Kaya kong lumaki ng malakas at matatag. Gusto kong alagaan ang mahal ko sa buhay. Pero sa huli, napagtanto ko. Ang lolo kong nagalaga sa akin. Wala na ese. Gusto kitang manatili. Pero ikaw naman ang laging umiiwas. Talaga bang wala akong silbi? Siyempre hindi. Bakit hindi mo ako mahal? Bakit mo ako iniwan? Alam, MOBA? Nang makilala kita. Parang ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Lolo. At ikaw iniwan mo rin ako. Nayon ko lang naintindihan. Ako pala ang malas na bituin. Iniwan na ako ng lahat. Hindi ako karapat-dapat magmahal. Ganon ba? Napakabuti mo. Mas mabuti ka kaysa sinuman sa mundo. Karapat dapat ka sa pinakamabuti sa mundo. Bakit hindi mo maintindihan?
Feng Xiao. Wala na rin akong pamilya. Ikaw na lang ang marone kayo. Tingnan mo, bagay tayo. Sa totaling. Ikaw lang talaga ang mahal kayo sa puso kayo. Pwede mo biya kang bigyan paing konting oras? Hayaan mo akong patunayan sa'yo. Huwag gawin ang makakasakit sa sarili. Sige na ha? Gigi. Ikaw ba, matagal mo na kang gusto, palagi. Ang bigat ng nararamdaman ni Feng Xiao. Bakit hindi kayo agad napansin? Sa nakaraang buhay, ganon ko pa siya tratuhin, sinaktan ko siya ng sobra. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Kung totoo lang sana lahat ng ito, ang saya sana. Gigi. Pangako mo muna sa akin na hindi mo na ulit sasaktan ang sarili mo. Kung hindi, paano sinaktan ang sarili? Ganon din ang gagawin ko sa akin. Kailangan nating magkasama sa hirap at ginhawa. Sige. Pangako kayo sa iyo. Hindi na gagawin ang pananakit sa sarili. Tara. Papakita ko sa iyo ang aking ba. Sa buhay na ito, kukuprotektahan ko si Feng Xiu. Hindi ko hahayaan na masaktan siya muli. Ang mga kalaban na nanakit sa kanya, wala akong palalampasin ni isa. Hindi pa ako nagluluto kailanman. Hindi ko alam kung masarap ba o hindi. Inaimbestigahan, may lead na. Kailan kami or bayad muna, tapos deliver. Ipadala mo ang address, upunta ako ngayon. Pakibukas ang apoy, lalabas muna ako, babalik agad. Sige. Feng Xiao. Hinkana. Meng Zhang, nakalimutan ko ang susi ng kotse, pakihanap. Pupunta ako. Si, Madam. Nakikidiri. Madumi. Magkakaroon kaya ng reklamo si Zizi sa akin. Zizi. Wala namang nangyari sa amin dalawa. Natutulog ako, pumasok siya. Naramdaman may mali, kaya tinulak ko palabas. Si Feng Xiao, tinangka niya akong pilitin. Walang kwenta, sinasabi mo. Ulitin mo. Puminta ako para hanapin si Ed. Ikaw ang nagpumilit sa akin. Hinatake mo pa ang damit. Gusto mo pa biyaya kang halikan? Hanapin si Tatlo. Ang lakas mong biruin ako. Maniwala ka, tadtarin kita at ipakain sa aso. Maniwala ka, tadtarin kita at ipakain sa aso. Sandali lang. Naniniwala ka sa kanya pero hindi sa akin. Paano nangyari yon? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Kaya lang. Ayaw mong madumihan na kamay mo dahil sa kanya. IKBA, nandiri ka sa Hanamak, MOBAKO. Inisip mong iwan ako. Hindi mangyayari yon. Maliban na lang kung wala na ako. Parang isang, Asong takot sa kawalan ng seguridad. matagal na tayong ganito. Hindi pa rin kita napapayapang loob. Gusto kayo lang sabihin. Iwan mo na lang. Ako na ang bahala. Sinasabi kayo, Anming Shiwa, kahit lahat ng lalaki sa mundo magtaksil. Hindi ako pagtataksilan ni Feng Xiao. Hindi ko siya pagdududahan, lalo na't hindi ko siya ikakahiya. Kaya, walang kwenta ang plano mo. Bakit maganda ang kapalaran kaysa sa akin? Kahit wala kang ginagawa, maraming pumupuri sa'yo. Anong karapatan nila? Dahil, hindi ka kaapat dapat. Paidawan mo, kayo. Alice Carito, ang pamilya namin. Hindi ka tinatanggap. Hesha, hindi mo dapat gawin to sa akin. Ako ang kapatid mo, lumaki tayong magkasama. Kailangan mo akong tulungan.
Patawarin mo na ako. Tinanggal ka na ng pamilya, nakalimutan mo ba? Ang magpalaboy, walang tirahan, umaasa sa basura at limos, iyan ang buhay na nararapat sa'yo bilang pulubi. Sige, nam naman mo ng husto and mingshiwa. Sige, nam naman mo ng husto and mingshiwa. Hindi siya. Bumalik ka. Hindi pa oras. Annie Snow, ipapahayag ko sa'yo ang lahat ng kasalanan mo. Madumi rin ang mga kamay mo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mamisinterpret ng iba? Mahal. Simula ngayon, hindi na. Kung alam mong masakit, huwag mo na akong pagdudahan. Magtiwala ka sa akin na walang kondisyon. Huwag kang lumapit. Kayong marurumi, pangit na hampas lupa. Huwag kang lumapit. Miss, ikaw nga ang hinahanap namin. Ah, Pumayas ka. taka na. Walang problema. Hindi sila maglalakas loob pumunta dito. Bakit nandito ka pa? Anong ginagawa mo pa dito? Andiya. Tulungan mo ako. Hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. Bakit kita titulangan? Nayon, ano biyayang meron ka pa? Ano pa ang halaga mo sa akin? Nasaan na si Feng Junzi mo? Bakit hindi mo silapin? Yukabiye? Gusto mo ng tubig? Tinulong ko lang ang matang may sinbi. Sagotang maayos ang tanong. Para may gantimpala ka. Saji, sasabihin ko lahat. Lahat ng alam ko. Sabihin mo sa akin. Paano namatay ang nanay at tatay ko? Paano ko naman malalaman yan? Dapat kay Feng Fiao mo itanong yan. Hindi mo alam ano. Umalis ka na sa lupain na pamilya Feng. Bahala ka na sa buhay mo. Kihisya. Ang sakit ng puso mo. Bakit mo ako ginanito? Dahil ba inagaw kayo asay Feng Junxia? Bakit? Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ko, tapos magtatanong ka kung bakit? Alam kayo na. Siguradong matagal mo nang alam, hindi ba? Uncle Jean, Nazen SIGG, Nariyan sa kabila. Alam mo na ba ang ilang bagay noon? Kaya ginamit mo si Feng Fiao para kalabanin ako at si Feng Junzi. Yisya. Alam ko noong kolehiyo ka, gusto mo ang anak ng pamilyang Feng. Nagbigay ka ng love letter sa kanya. Kung hindi ko sana hinarang ang love letter noon, baka kayo na magkasama. Ano? baka ay nana. Yun pala ang tinatago-tago niya. Ay liham ang pag-ibig kay Feng Junjai. NG siya. Niloko mo talaga ako ng husto. Feng Xiao. Ginamit ka na malup. Ginawa ka lang niyang kasangka. Hindi ka niya mahal, iba ang mahal niya. Hindi todo. Hindi ako ganito. Feng Xiang, pwede bang pakinggan ang sasabihin ko? Nasaktan mo ako. Meng Zhang, alayasin ang babaeng Opo. Huwag mo nang ipakita sa akin ang mukha niya uli. Tahimik na mga aw. Maghang magilo na naman. Ayos lang. Darating din ang araw na ito kahit paano. Sige. Makikinig ako sa iyo. Sumulat ka ba ng liham ng pag-ibig kay Feng Junji? Gusto mo bang galitin kayo? Wala akong isinulat sa kanya. Si Ming Shiwei ang mali. Wala siyang alam, sinasabi niya kung ano-ano. Si nagbago ka. Hindi ka na katulad ng dati. Noong una, hindi mo kailanman gagawin ang ganito. Ipagtanggol ang sarili mo, magsinungaling, at lokohin ang sarili mo. Talaga bang mahal mo na siya? Sige. Tuluyan ka ng tinamaan, wala ka ng pakikinggan. Tingnan mo na lang, hintayin mo ako. Angela. Bakit hindi mo ako tignan? Subukang mahalin mo ako. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Hindi kanya tretong maayos. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Nakakainis. Gigi, hindi kita hahayaang umalis ng buhay ko. Sa buong buhay natin, nakatadhana tayong magkalapit. NG siya. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, baliin ko ang mga binti mo. Bumalik ka. Bumalik ka sa akin.
Angie siya. Bakit ka ganito kamanid? Ginoo, anong ginagawa niyo? Mang Zhang. Si, umalis na siya. Ang asawa niyo ay nasa taas lang. Anong sinasabi mo? Hindi pa umalis si Zizi. Hoy, Gino, dahan-dahan lang. Ano ikaw? Talaga bang ilalantad ang lihim na iningatan na matagal? Palampasin na lang ito, nakakahiya masyado. Isipin niya na isa akong weirdo. Huwag na huwag niya malalaman. Ano ang tinatago mo? Ibigay mo sa akin. Beke basa ka? Anong ginawa mo? Ibigay mo na. Ay. Sulat ng pag-ibig para kay Bong Joon-ji, iba. Alam kayo na. Tama. Ayaw mo bang tingnan kung ano ang isinulat ko sa kanya? Bukod sa mga salitang nagpapainis sa akin, ano pa ba ang kaya mong isulat? Sinulat mo to para sa akin. Sinulat mo to para sa akin. Para sa'yo talaga to. Keso SI Mingshiwa, Malayang intindi. Akala naya gusto ko SI Junja. Pero sa totoo lang, ginagamit ko lang siya at ayoko talaga sa kanya. Fong Sian. Gusto kita. Sobrang gusto. Bawat sulat dito. Bawat salita. Ay taos pusong gusto kong sabihin sa'yo. Kahit pa lahat ng ito ay maingat mong planadong palilinla. Handa akong mahulog sa patibong. Basta't lokohin mo ako habang buhay. Ayokong magising kailanman. Fong Junjie. Sino sila? Hindi mo ba sinabi na ako lang ang mahal mo? Saan sila galing? Dukang pengeng. Kung hindi dahil sa tingin ko may pakinabang ka, magkakagusto ako sa babaeng katulad mo? Anong sinabi mo? Dahil sa'yo, pinatay ko ang sarili kong mga magulang. Ganito mo ba ako trachahin? Ikaw kasi, ang sama ng ugali mo. Sino ang dapat sisi? Ang kalagayan mo ngayon, yan ang nararapat sa'yo. Asawa, huwag pansinin ang pulubi. Palayasin siya. Sige. Sino ang tinawag mong pulubi? Kaya kitang patayin. Sinasabi kayo sa'yo, and Mengshue, ngayon dito ka sa akin. Wala ka ng silbing nagagawa. Kung mang-abala ka ulit, hayaan mong magkamalisit siya. Ibebenta na lang kita sa bahay aliwan. Lamayas ka. Anzi siya. Naunawaan ang nararamdaman mo. Fong Junjie. Ikaw ang walang puso. Kaya huwag mo akong sisihin kung wala akong pakialam. Nakakainis ka. Anong ginagawa mo? Ang delikado nito. Panjisya. Gusto kong makipagkasundo sa'yo. Panjisya. Gusto kong makipagkasundo. Kasunduan. Maron Kabiye kahit ano sulit pansanan? Gagamitin ko ang mga magulang mo. At ang kasiraan ni Feng Junji para sa kasunduan. Ano ang gusto mo? Palayain niyo ako. Sinabi ko ang lahat ng alam ko. Pakiusap, palayain niyo na ako. Huwag kang mag-alala. Pupunta sa presinto para sumuko. Plan kayo. Dahil sa kasakiman, marami akong nagawang mali. Hindi ko na kayang magkamali uli. Gusto ko rin maging bagong tao gaya mo. Yusupan na. Ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Feng Junji. Gusto niyang mawalan ka ng sandalan para may pasa ang angkan ng sa kanya. Kaya binigyan niya ako ng lason. Pinautos niya akong lagyan sila ng lason. Inatek sila sa puso at biglang naman. Bakit inakusahan si Feng Xiao? Bakit? Para makuha nila ang angkan ng Feng. Ano pa ba? Ano pang nalalaman mo?
Sabihin mo sa akin, Si Feng Junji nakakamal ng kayamanan. Anong mabilis kumita? Anong ginagamit ang pangalan ng pamamahal? Sinamsam niya ang ari-arian ng pamilyaan. May ebidensya copy. Tiningnan ang safekeeping cabinet ni Feng. Binigyan ako ng gamot noong nakaraan. Lahat ng ebidensya ng pagkalason sa magulang mo ay naroon. Lahat ng ebidensya ng pag-abuso at katiwalian niya. Pero, sinabi ko na ang lahat ng alam ko. sige. Basta may ebidensya ka. Pangako, hindi na kita sasaktan. Salamat. Pangako, tutuparin ko rin ang sayo. Pupunta na ako sa presinto para sumuko. Sandali lang. Inihanda na ng mga magulang ko ang dot para sa'yo. Pero dahil nagkamali ka, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang lahat. May 10,000 sa card na to. Kunin mo. Sana paglabas mo ng kulungan, talagang magbago ka na. Gigi. Para sa kanya. Ito na ang pinakamainam na resulta. Sana tuparin niya ang sinabi niya. Ang MGA Magaling Keo lang. Sasamahan kita. Ipapakita ako sa mga nanakit sa iyo. At lahat ng kalaban ng pamilya mo ay pagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Ameng Aguila. Salamat at nandito ka. Sa mga darating na araw, tayong dalawa sabay harapin. Sige. Sa hinarap, kahit ano pang hirap o panganib, sasamahan kita. Kahit hindi alam kung minahal mo si Feng Junji, hindi na mahalaga. Ngayon, lagi nasa tabi ko. Sapat na iyon. Sa loob ng ilang araw, ang seremonya para kay Feng Junji bilang presidente ng Sang. Pupunta ang buong pamilya nila. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong iyon. Pumunta sa kanila para maghanap ng ebidensya. Ako na ang pupunta. Manatili ka na lang sa salud. Hilahin mo lang sila. Hindi pwede. Sobrang delikat. Ako na lang. Kung hindi ko kayang protektahan ang babae, anong klaseng lalaki ako? Huwag kang mag-alala. Ang lalaki mo, malakas ang laban. Hindi nila ako masasaktan. Nenay, bakit mo inimbitahan ang mga kamag-anak na mahirap at walang koneksyon? Nakakababa ng level. Ang anak ko ay presidente na. Siyempre gusto kong malaman ng buong mundo ito. Nga naman. Hayaan mong makakita ang mga walang magkaroon sila ng karanasan. Ngayon, ito ang handaan para sa posisyon ng anak ko. Salamat sa pagpunta ninyong lahat. Congratulations. Ang bata pa ni Junji, pero presidente na siya ng branch company. Talagang magaling at may potensyal. Ang mga magulang niya, sina Ginang at Ginoong Feng, silang tunay na halimbawa para sa Mga kaibigan, huwag niyo nang purihin ang batang ito. Baka naman masyadong lumaki ang ulo niyan. Si Junji balang araw. Kailangan din naman ang tulong ninyo. Una, sa hinaharap, ang buong pamilyang Feng ay kailangang umasa kay Junji. Ang bigat ng responsibility, napakabigat talaga. Pero hindi ba narinig ko na ang tagapagmana ng Feng ay si Feng Xiao? Tungkol naman kay Feng Yunye. Si matandang Feng ay hindi kailanman kinilala siya. Saang banda ng galing ang dukhang kung hindi ka marunong makiramdam? Alice, Sabi naya. may mali ba sa sinabi niya? Sabi naya. May mali ba sa sinabi niya? Mali ba ang sinabi niya? Kailan pa? Kailan pa ang kabit at anak sa labas? Pwedeng makapasok sa ganitong lugar? Ansya, wala karapatang magsalita rito. Anong ginagawa mo dito? kilala mo si Junji? Ano bang karapatan niya? Ang lakas ng loob niyang makialam sa usapan Ale, ng Feng. pwede magkamali sa pagkain, pero hindi mag-ingat ka at baka malagay ka sa dilik. Ang pamilyang ito, puro mapanlait at walang awang salita. Talagang magkapareho. Ako ang asawa ni Feng Xiao. Six, sabihin mo, dapat ba akong makialam? Naapektuhan niyo na ang reputasyon ng Feng Group. Linisin ko ito para sa pamilya Feng. Tama lang naman ang ginawa kayo. Gino. Agwe, dalhin mo ang mga tao at putulin ang ilayo ang gwardiya. Ako ang papasok. Sasamahan kita. Maggie sa lang papasa. Paano naman? Isa lang ang pagkakataon. Pag naging alerto sila,
Sisiguraduhin nilang mawawala. Wala na tayong sansa pagkatapos nun. Kapag marami tayo, mas mapapansin tayo. Pero, Walang pero. Gawin mo ang sinabi ko. opo, Gino. Kailan ikinasal si Ginoong Feng? Wala akong narinig tungkol sa kasal. Wenjia, ni hindi ko rin narinig. Kaya nga kayo kulang es abalita. Si Feng Xiao, nagpo-post sa social media 800 bisis araw-araw. Marriage certificate. Ngayon sa grupo namin, Matagal nang alam ng lahat. Talaga palang si Emares Feng nga. Tiyak na may magandang palabas tayo ngayon. Ang swail na anak ko, nagpakasal nang hindi sinabi sa akin. Paano tinuruan ang asawa niya? Walang galang sa makakasakit magsalita. Manlolo kong babaero na pumatay sa unang asawa. Ikaw may gana magsabi tungkol sa ibang tao. Kahit asawa ka ni Feng Xiao, seremonya ng pagtatalaga ng anak ko. Anong kinalaman mo dito? Hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Seremonya ng pagtatalaga ng anak mo. Ang presidente ng subsidiary ng Feng Group ay ako. Maliwanag iyon. Kailan pa ito naging si Feng Junji? Ang paggamit ng maling pangalan. Pwede ka makulong diyan. Pero makukulong siya. Si Feng Junji pala ang nagpapanggap. Ang tapang niya. Sabi kayo nanabiye, itong pamilya Fo. Kailan pa nabigyan? ang anak sa labas na magdesisyon, Tunay ngang wala silang mararating. Kumalat pa ang iskandalong ito. Siguradong hindi Pati ba kami, kinasusuklaman mo? Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Ako lehitimong presidente ng sanggay ito. Tama. May kontrata ng pagtatalaga ang anak, paninirang puri ang ginagawa. Anjasya, mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagbigay ng kontratang ito sa akin. Ano ang drama mo ngayon? Ako mismo ang nagbigay sa'yo. Nayabadansia kabie? Ang pagpik ng kontrata ay makukulong ka rin. Mukhang nasisiraan ka na ng ulo. Walang alam na bata. Kung magulo ka pa, mag-ingat. Ipapalabas kita dito. MGA kasama. Sabi ni Feng Junji na meron siyang kontrata sa trabaho. Bakit hindi niya ilabas? Alabas mo. Todo o peak? Isang tingin lang, malalaman mo na. Tama na. Ilabas mo para makita namin. Ano ang balak gawin ni Anjicia? Baka may pakana to. Junjia, kunin mo na ang kontrata. Ipakita mo sa mga mapang-abusong yan. Fake it? Hindi mo kaya. Anong hindi ko kayang harapin? Kontrata. Halika. Tingnang mabuti ng lahat. Lahat tingnan nyo. May opisyal na selyo. Kumpleto lahat ng mga papeles. Ngayon naniniwala kayo, di ba? Pero yung Celio mo parang to Benji. Makheng? Para bang ikaw mismo ang gumuhit niyan? Paanong possible yan? Meron din akong. Isang kontrata ng pagtatalaga. Sino ang todo? Sino ang pek? Isang pagsusuri ang magpapakita. Isang pagsusuri ang magpapakita. Sa ganitong tingin, ang kontratang ito parang mas opisyal at mas maayos. ang mahalaga dito ay maayos ang selyo. Malinaw ang pagkakaimprenta. Kitang-kita na hindi ito iginuhit. Tingnan ninyo uli. May perma BA and I share dito? Sa kopya kayo, Maroon. Yang kay Junja Foam? Parang wala, DBA? Walang pirma. Mukhang totoo, alang pirma ni Tsiu. Pekin ang kontrata. Pagkukunwari sa pagkatao. Matibay na ebidensya. Feng Junjia. Dapat ko nang ipadala ka sa kulungan. Anzitia, ikaw ay masamang babae. Nangahas kang pagbintangan at siraan ako. Ang mga salitang ito, ipaubaya na sa pulis na magsalita. Ball Mag Report. Walang kasalanan ang anak ko. Ang babaeng ito, Ren Dianli, ay may mas sinisiraan at pineperwi. Sinasadyang sirain ang relasyon sa pamilya. Bilang biyanan mo, hindi ko palalampasin ang kalokohan mo. Ngayon, alisin ko ang salot mula sa Feng. Kung ayaw ninyong madamay, umalis na. Umalis na kayo ang susunod na mangyayari sa loob ng hindi kayo kasali dito. Lumabas na kayo. Bilisan nyo, umalis. Hindi magawa ang daya, kaya hayagan na lang. Dakpin niyo siya. Kapag may gumalaw, patayin na walang. Tumawag na ako sa pulis. Darating na agad ang mga pulis. Pagdating ng mga pulis, makikita natin si Junji nang naitaas na ang posisyon niya bilang branch president sa panunumpa. Kunin mo sa Seremonya ng panunumpa. Ginoong Xiao. Zizi, ayos ka lang ba? Aos Lang AKO. Tay. Anong gagawin natin? Si Feng Xiao hindi niya kaya. Patayin tayo, hindi ba?
Wala kang kaunting tapa. Hindi ako maniniwala na kaya niya akong galawin. Ako ang ama niya. Walang utang na anong balak mong gawin? Najulas lang ang KMKO. Kung sino man ang sumubok galawin ang mga tao ko, hindi na lang yan basta nadulas ang kamay. Gagawin mo lahat para sa babae. May lakas ng loob ka pang ang takutin ang sarili mong pwede kong palayain siya. Pero, posisyon ng presidente ng branch ng Junji, hindi mapupunta sa kanya. Ang posisyon ng presidente ng branch ay palaging kay Zezi lamang. Sino ang nagsabi na ibibigay ko iyon? Minanipula ni Feng Junji ang kontrata. Dalhin mo siya sa kulungan. Itay. Tulungan mo ang tatay ko. Asawa kayo. Si Junji ay anak mo rin. Feng Xiao, talaga bang ipadadala mo ang kapatid mo sa kulungan? Bilang nakatatandang kapatid, maging mapagbigat, lalo na't kahit ipadala mo siya sa loob, kaya ko rin siyang palabasin. Bakit kailangan maghahanap ng gulo? Ang pamilya Feng ay naghahanap ng pagkakasundo kung sirang reputasyon ng pamilya, walang makikinabang. Reputation? Ang reputasyon ng pamilya Feng ay sinira niya noon pa gamit ang pangalan Ng batang amo ng pamilya. kung saan siya nagpapanggap, nanloloko, tumatanggap ng suhol at naglustay ng pondo. Talaga bang kahit isa? Bagay ay wala kang alam? Ito, Paano napunta ang mga ito sa'yo? Hindi ako yan. Hindi ako yan. Punitin mo. Sige, punitin mo pa. Naibigay ko na ang original sa pulis. Narinig mo ba? Aparating na ang alarma. At ang kinuha mong ari-arian ng pamilyaan. Ibalik mo lahat ng kompleto. Anjasya. Sinabi mo bang handa kang ibigay sa akin ang lahat? Counting MGA Ariarian. Kailangan ba talagang gawin to? Siya. Mahal mo ako, pwede bang kausapin si Feng Xiao at humingi ng tawad para palampasin niya ito? Anong sinasabi mo? Kailan ko sinabi yon? Mahal. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Feng Junji, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang tungkol sa ari-arian ang habol ko. Pati ang pagpatay mo sa mga magulang ko. Lahat ng yan isa-isa kong sisingilin. Gusto mo pang magmakaawa ako para sa'yo? Napaka-imposible ng kahilingan mo. Feng Junjia, iniimbestigahan ka dahil sa Sumama ka sa amin. Hindi. Inay. Itay. Tulungan niyo po ako. Ang sulat ng pagmamahal noon, ikaw ang Kung ganon, bakit siya sigurado? Nasinulatan mo siya noon. Ano pa ang isinulat mo? Handa akong magbigay ng kahit ano. Bakit hindi mo isinulat ang mga ito tungkol sa akin? Bakit hindi isinulat ang tungkol sa akin? Todebi, sumusumpa ako, ang sulat ng pag-ibig na yon, hindi para sa... Ayos lang, hindi kailangan ganyan. Hindi AKO. Talaga bang ganito ang gagawin mo kay Feng Junji? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Bakit bigla mo akong tinatanong na ganito? Kung may nararamdaman ka pa sa kanya, kaya ko siyang patawarin. Tungkol sa kaso ng ari-arian, kaya ko siyang tulungan punan ang kaatan pa. Pwede kong hanapan siya na magaling na abogado. Akiusap, huwag mo siyang isipin. Tingnan mo naman AKO, PBA, natatakot akong mabaliw na ako. Baka may magawa akong hindi may tama. Kahit nakakahiya, palihim na pagkuha ng magagamit pa rin ito. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Pero tingnan mo muna ito, sige. Ito ang mahiwagang kahon. Nandito ba ang tungkol kay Feng Junji? Yung liham ng pag-ibig na binigay mo, isa lang palang taktika para iligaw ako. Hindi ba? Akala mo ba na yung pagbibigay na payong ang unang beses nating pagkikita? Hindi totoo yun. Matagal na kitang nakita. At matagal na rin kitang nagustuhan. Matagal na kitang nakita. At matagal na rin kitang nagustuhan. Kyle Lang. Hindi mo ako nilingon kahit minsan. Gigi. Nananaginip ba ako? Feng Xiao, napakahusay mo, napakagaling mo. Bakit hindi kita magang nagustuhan? Kung hindi si An Mengsu nagkamali sa inisip na gusto ko si Feng Junji at ipinalit ang liham ng damdamin, tayo kaya. Hindi na kailangang magdaan sa maraming liko at mas maga tayong nagsama. Gigi. Kasalanan ko ito. Kasalanan kong hindi kita nakita. Simula nang ipadala ang sulat ng pag-ibig, wala na akong narinig na balita. Akala kayo noon, tinanggihan mo ako, kaya nangako akong unti-unting kalimutan ka. Noong makita tayo sa gabing maulan, inabot ko ang payong sayo. Pero ang todo, matagal nang sumasayaw ang puso. Gigi. Patawarin mo ako. Akin lahat ng kasalanan. Hindi. Wala tayong kasalanan. Sadyang malupit lang ang tadrana. Naalala mo nung nakita tayo sa gabing maulan? Yung mga baliw at matinding panunuyo mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ako natatakot. Pakiramdam niloloko mo ako. Ikaw naman yung unang tumanggi sa akin.
kaya ako lumaban. Pati na ang mag-take na aksyon para hindi na ako masaktan ulit o mapakilos mo akon. At hanggang sa huli, akala ko sinaktan mo ang mga magulang ko, kaya ang pagmamahal ay napalitan ng galit. Kaya ikaw, Feng Xiao. Mula simula hanggang wakas, ikaw ang gusto ko. Wala nang iba. Gayon, kaya mo na bang maniwala sa akin? Pangako, hindi ako mag-aaburido sa mga at hindi kita sasaktan muli. Nangangako ako, si Feng Xiao, hindi ko hahayaan na ikaw ay masaktan kahit kaunti. Shiba. Mahal kita. Mahal kita, Panginoong Xiao, magkasama tayo magpakailanman. Hindi tayo magkakahiwalay. Ang buhay na ito, mananatili tayong magkasama hanggang pagtanda, walang makakapigil. Mabuti. Kung araw tumanda, natanggal lahat ng ngipin ko. Sana katulad ka ngayon. Laging mahal mo ako. Ganito kasi yan. Si Gigi. Sige na. Huwag na matigas ulo. Hindi kita hahamakin. Anong nangyari? Mukhang bumalik ang lumang suga. E-report mo agad sa opisina at dalhin sa ospital. Kahit kailangan ng tatlo. Kailangan may madamay din. Oh, sige na. Pagkatapos ng trabaho, pupuntahan agad. Tayagalang, tease. Nakakainis na trabaho ito. Hadibiay naman ikaw, agawin pa sa. Respetuhin ang trabaho na isa't isa, huwag makialam. O sige, ayos lang. Ikaw na. Halikan mo ako. Alis na ako, magtrabaho ka rin. Sundin ang sabi ng asawa. Ang makeup kayo, napawi asay halika, may meeting pa ako mamaya. Ikaw BAI. Malanding babae. Dumating na ang oras mo. Hello. Ano? Nikita, MOBA on one poster na. Tamakas siya. Tawagin ang lahat ng tao. Tumulong sa pagsuyod sa buong lungsod. Bumalik sa branch office. Opo, Gino. Bakit na naman ako kinidnap? Parehong eksena, sitwasyon sa nakaraang buhay ko. Maliban sa ibang estilo, pareho lahat. Hindi ba't binago ko na ang lahat? Bakit ganito pa rin? Anxistia. Sa wakas, nagising ka na. Kung ganon, ang kaso natin dalawa ay kailangang tapusin ng maayos. May lakas ng loob ka pang humarap sa akin. Ikaw, mamamatay tao. Halimaw, tumigil ka na. Kung matapang ka, patayin mo na ako. Kung ang pagtatapos ko ay hindi kailanman mababago. Si Ginoong Aguila ay mabuhay. Huwag kang magmadali, Anjisya. May inihanda kong sorpresa para sa'yo, hindi mo pa ito nakita. Ikaw ang pinakamahalagang bahagi nitong sorpresa. Paano ko magagawang hayaan kang mamatay? Fong Junjia, tumigil ka. Padawan mo siya. Tumigil ka. Maglakad ka pa. Papatain ko siya. Ilagay mo lahat ng armas mo sa lupa. Tapos. Luhad ka. Huwag mo siyang pigilan. Umalis ka na. Huwag alalahanin. Tumahimik ka. Huwag mo lang siyang sak. Kaya kong gawin ang kahit ano. Lulahad, AKO. Lulahad, AKO.
Huvak. Si, Feng Su, gusto ko ngayong sampalin mo ang sarili mo, tapos humingi ka ng tawad sa akin. Baka sakali pang pag-isapan kayo. Huwag, Feng Tzu. Hindi niya ako lulubayan. Tinatapakan ka lang. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Kung tatlo, gusto ko rin na manatili kasama kayo tatlo. Hindi halata Feng Xiao. Isa ka pa palang tapat sa pag-ibig. Cute ka pala. Sige. Ngayon ko na napagdesisyunan. Kunin mo ang kutsilyo sa ilalim mo. Tapusin na ang lahat. Para may ligtas ko siya. Feng Xiao. Gumalaw ka, may bomba siyang nilagay dito. Balak niya tayong Isama sa hukay niya. Huwag makinig sa kanya. Tumakas ka na. Hindi ba sinabi mo, kahit ano susundin mo ako? Tumakas ka na. Sundin mo AKO. PBA, tumakas ka na. tama. Ako ang naglagay ng bomba. Either sabay tayong magwawala. O ikaw na ang tatapos kay Feng Xiao. Ikaw ang tatapos sa sarili mo, tapos bigyan mo ng buhay si Anzitsia. Ikaw ang pumili. Zaji, sa pagkakataong ito mukhang hindi kita masusunod. Huvak. Patawad, Feng Xiao. Muling nabuhay sa isa pang pagkakataon, hindi pa rin kita nailigtas. Hindi. Makapiling ka sa pangatlong pagkakataon. Masaya, AKO. Maliit na cute. Wala akong pera, saan ako kukuha ng pera para sa bomba nyo? Halika. Anong ginagawa nyo? Pakisamahan ninyo ako sa mga darating Jano, Feng. Hawak kame. Sabay-sabay hanggang dulo.